Ang asawa ko ay nagkaroon ng anak sa ibang lalaki at gusto niya na ako ang magpalaki nito. Tumanggi ako pero pinatawad ko siya sa kanyang pagtataksil, lamang upang lokohin ulit ako ng parehong lalaki. Noong araw na dapat niyang ipalaglag ang bata, magkasama kaming nakaupo sa kotse sa labas ng ospital, at siya ay humahagulhol at nagmamakaawang palakihin ko ang bata. Ang sagot ko sa kanya ay gawin mo kung ano ang gusto mo, katawan mo yan at buhay mo yan, pero hindi ko palalakihin ang anak ng ibang lalaki. Ang bata na yan ay magiging buhay na representasyon ng iyong pagtataksil at araw-araw na paalala ng ginawa mo. Hindi ko isa sa ilalim ang sarili ko sa ganoong sitwasyon, kahit paglaglag o diborsyo ang pipiliin ko. Nagkumpos siya ng sarili at tinanong ako kung bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon kung ipapalaglag niya ang bata. Sinabi kong oo at ginawa niya ang proseso. Nagkaroon ng komplikasyon at kinailangan niyang magpahinga sa kama ng 1 buwan. Pagkatapos ng ilang sandali, naging malamig at walang pag-aalaga siya sa akin. Nawala ang init ng aming relasyon. Sinubukan ko ngunit hindi siya sumunod. Isang gabi, pagkatapos ng ilang inumin, sinabi niya sa akin na sinisisi niya ako sa pagpapapili sa kanya sa pagitan ko at ng bata. Sinabi ko sa kanya na natutuwa akong ipinalaglag niya ang bata at nararapat lamang na magdusa siya sa kanyang ginawa. Pinagsisihan ko agad ang pagsabi nito, kahit na iyon ang nararamdaman ko at nararamdaman ko pa rin. Isang araw, umuwi ako ng maaga mula sa trabaho at nadatnan ko siyang umiiyak sa sofa kasama ang isang lalaki na yakap-yakap siya. Lalaki na kilala ko na, nakatrabaho niya. Ang hitsura sa kanilang mga mukha ay nagsabi ng lahat. Siya ang ama. Hindi ito one night stand tulad ng sinabi niya noon. Matapos kong palayasin ang lalaki sa bahay, inamin niya na 3 buwan silang nagkaroon ng relasyon. Sinimulan ko ang proseso ng diborsyo at agad siyang pinalaya sa bahay. Nagmakaawa siya at umiyak ng ilang buwan, at muli, dahil sa katangahan, binalikan ko siya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang magbitiw sa trabaho at putulin ang kontak sa lalaki. Pumayag siya at ginawa ang tawag doon at noon. Lumipat kami mula sa kanyang lungsod at bumili ng bahay sa kabilang dulo ng bansa. Dumaan kami sa marriage counseling at unti-unti kaming bumuti. Mula sa pagiging malakas, naging mas malakas kami. Ngayon, parehong transparent kami sa lahat ng account at tinanggap namin na ganoon na nga. Habang tumatagal, tumigil ako sa pagtingin sa kanyang telepono. Maganda ang aming pagsasama, ang aming buhay mag-asawa ay maganda. Marami kaming mga biyahe at nagsimulang mag-usap tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Sinubukan namin ng 2 taon ngunit hindi kami nagtagumpay. Masaya ako, ganap na walang bantay ang aking depensa. Nang mangyari ang pinakabagong insidente, naging medyo malayo siya ng ilang buwan, ngunit hindi ko inisip na may dapat ikabahala. Tinanong ko siya tungkol dito at palagi niyang pinapakita na affectionate siya kapag ginawa ko ito at tiniyak sa akin na okay lang ang lahat. Ngunit kapag hindi ko siya kinakausap, siya ay tahimik at naghahanap ng sariling espasyo. Isang gabi, lumabas siya, kasama ang kanyang mga kaibigan at ako ay nanatili sa bahay. Nagising ako ng alas negatibo, 4 ng umaga at narinig ko ang kanyang boses sa ibaba. Lumabas ako at tinanong kung siya nga iyon. Walang sagot. Hindi niya ako narinig. Agad kong inisip na nasa telepono siya, at dahil sa oras, ang kanyang kamakailang pagiging malayo, at ang kanyang hindi tiyak na relasyon sa katapatan, nagdesisyon akong makinig. Siya ay tumatawa at nakikipaglandian, at sinasabing, miss kita, at mahal din kita. Alam kong siya iyon. Sigurado ako. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung gaano kaganda ang room service sa kanilang hotel at kung kailan siya muling makikita. Sapat na ang narinig ko. Bumaba ako ng hagdan na parang toro at alam niyang nahuli ko siya. Sinimulan niyang sumigaw at murahin ako, sinisigawan na pumunta siya sa doktor dito at sinabi sa kanya na noong ipalaglag ang bata, may problema. Lasing siya at malabo ang kanyang mga salita at umiiyak, pero sa mga salitang tear, scar tissue, at permanent, nakuha ko mula sa kanya na ang kanyang pagiging babae ay nasira. Hindi malamang na makakabuo siya ng bata hanggang sa katapusan. Kinuha ko ang telepono mula sa kanyang kamay. Umupo ako sa silya sa harap niya at binuksan ang kanyang telepono habang siya ay nakaupo sa tapat ko.
May kalahating dosenang mga text message mula sa kanya na nagtatanong kung kailan siya aalis sa bar. At miss niya ang boses niya at kung gaano sila kasaya. Halatang tinanggal na ang iba pang mga mensahe, pero hindi pa niya natatanggal ang mga mensahe noong gabing iyon. Binasa ko ang mga mensahe ng malakas at tinitigan niya ako ng matalim. Tinanong ko siya paulit-ulit na ipaliwanag ang sarili, at sa wakas, tumayo siya at nagsimulang sumigaw ulit. Sumigaw siya na nag-day off siya sa trabaho at pumunta sa kalahati ng daan para magkita sila sa hotel buong araw. Sumigaw siya na noong malaman niya ang balita mula sa doktor, nakita niya akong kalaban at siya ay kakampi. Sinigawan niya ako na hindi siya nagsisisi at sinira ko ang kanyang buhay. Sumigaw ako pabalik na natutuwa ako na nagpalaglag siya, at kung kaya kong tapusin ang lalaki at alisin din iyon sa kanya, gagawin ko. Hinawakan niya ako at nang ginawa niya, itinulak ko siya at umakyat sa kwarto. Naglakad-lakad ako habang siya ay umiiyak sa ibaba. Doon kami nanatili hanggang umaga. Nang bumaba ako, natutulog siya. Ginising ko siya at sinabing mag-shower siya at umalis. Nagumawa na ako ng appointment sa aking abogado para mag-file ng diborsyo at hindi siya maaaring manatili sa bahay habang wala ako. Umiyak siya at nagmakaawa na huwag ituloy. Sinabi niyang lasing siya at hindi niya sinasadya. Nagawa-gawa lang niya ang kwento tungkol sa pagkikita para saktan ako at ako lang ang mahal niya. Sinabi niyang sorry siya sa pagpaligo sa akin. Iyon ay noong nakaraang linggo. Ngayong linggo, nakatira siya sa kanyang mga magulang. Tumatawag siya sa akin araw-araw, 10 beses sa isang araw. Nagpapadala siya ng mahabang text message na hindi ko binabasa o sinasagot ayon sa payo ng aking abogado. Itutuloy ko ang diborsyo. Perspektibo ng buhay. 20 ako noong makilala ko ang aking asawa. Nagkita kami noong pareho kaming naglalakbay sa Europa. Patapos na ako sa aking biyahe, nagsisimula pa lang siya. Nagkita kami at natulog sa iisang araw at nag-spend ng ilang araw na magkasama. Pagkatapos niyang umuwi, nag-usap kami at nagkaroon ng long-distance relationship na tumagal ng 1 taon. Sa panahong ito, pinag-usapan namin ang mga nakaraang relasyon at kung bakit sila nabigo. Sinabi ko sa kanya na iniwan ako ng ex ko dahil sa paghalik sa ibang babae, at noong una, hindi ko inisip na malaking bagay ito, pero napagtanto ko na ang pagtataksil ay pagtataksil at mali iyon. Lumipat siya sa akin dahil sa kanyang trabaho bilang freelancer at kaya niyang magtrabaho kahit saan. Naging matatag ako sa trabaho na gusto ko. Ito ang kanyang mungkahi. Mas malaki ang kita niya kaysa sa akin at gusto niyang bumili agad ng bahay. Sinabi ko sa kanya na mas gusto kong maghintay hanggang ikasal kami at bumili ng bahay na magkasama, pero sinabi niya na ayaw niyang magtapon ng pera sa renta at kapag nagpakasal kami at pumirma ako ng prenup, ilalagay niya ang pangalan ko sa mortgage. Ang mungkahi ng prenup ay nakainsulto sa akin dahil alam niyang mayaman ang pamilya ko at hindi ko inaalala ang pera, pero pumayag ako. Gusto ko ring panatilihin ang aking apelyido kung kami magpakasal, pero sinabi niya na hindi niya ako papakasalan kung hindi ko kukunin ang kanyang apelyido. Pumayag din ako. Sinabi niya na fair ang fair, at kung gusto kong manirahan at magpalaki ng mga anak malapit sa pamilya ko at hindi sa kanya, at ako ang mag-aalaga habang siya ay nagtatrabaho, kailangang gumawa ako ng mga kompromiso rin. Hindi ko inisip na makatarungan ang mga kompromisong ito, pero pumayag ako. Binili niya ang bahay laban sa aking kagustuhan, at pagkatapos naming ikasal, inilagay niya ang pangalan ko sa mortgage sa sumunod na linggo. Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng masamang lasa sa aking bibig. Sa kabuuan, maganda ang aming pagsasama. Ako ay may magandang social life at outgoing, siya ay mas stay-at-home type. Marami akong kaibigan, siya ay nakatuon sa trabaho. Magkaiba kami, pero nag-work kami. Isang lalaki sa trabaho ko ang nagpahayag ng interes, kahit na alam niyang may asawa na ako, at hindi ako nagsabi ng hindi. Mali ito sa aking bahagi at inaamin ko ito. Kapag maganda ang aming pagsasama, napakaganda nito. Pero nagkaroon ako ng resentments tungkol sa pagpipilian ng paglaglag na pinilit kong gawin at pakiramdam ko ay hindi ako pantay na kasosyo sa kasal. Binili niya ang aso nang hindi sinasabi sa akin at talagang hindi ko ito nagustuhan.
Sa kasamaang palad, hindi ako magaling sa komunikasyon at mas gusto kong mag-isa kapag masama ang sitwasyon. Kaya imbis na pag-usapan ang mga isyung ito, pinabayaan ko silang manumbalik at gumugol ng mas maraming oras sa mga kaibigan, kasama na ang lalaki sa trabaho. Ang aking asawa ay overprotective at hiniling sa akin na huwag manatili sa labas sa gabi kahit na ako ay nasa bahay ng babaeng kaibigan. Ang hindi niya maintindihan, ako ay hindi ang uri ng babaeng apron at naguhugas ng pinggan. Lagi kong pinapahalagahan ang aking kalayaan. Ang mga argumento na ito ay lumikha ng agwat sa amin at gumawa ako ng masamang desisyon. Lasing ako at natulog sa lalaki sa opisina. Umuwi ako pagkatapos at natulog sa sofa at umiiyak buong gabi. Kinabukasan, bumaba ang asawa ko at pinagalitan ako sa hindi pag-uwi ng maaga. Ang ibang lalaki, si Greg, ay hindi nagsabi ng mga ganitong bagay sa akin. Nag-enjoy siya sa pagiging sosyal at pagsasayaw, at lahat ng iba pang bagay na hindi gusto ng asawa ko. Ako ay bata at hangal at nagpatuloy sa pakikipagkita sa kanya. Siya ay mabait at mabuti, at habang tumatagal ang oras na ginugol ko sa kanya, mas naisip ko na sana siya ang una kong nakilala. Nalaman ko na ako ay buntis. Hindi ko alam kung sino ang ama at ako ay nagkakasala. Sinabi ko kay Greg noong araw na nalaman ko at sinabi niyang magpalaglag ako, na ayaw niyang masangkot sa pag-aalaga ng bata sa isang may asawa. Ito ang sandali na natapos ang relasyon. Sinabi ko sa aking asawa isang linggo matapos malaman. Hindi niya kailangang pilitin ang katotohanan sa akin, tulad ng sinabi niyang ginawa niya ng ilang buwan. Nakita niya akong malungkot at sinabi ko sa kanya. Umuwi siya nang hindi sinasabi sa akin at hindi sinasagot ang aking mga tawag. Napagtanto ko noon na nagkamali ako at nagdesisyon na muling mag-commit sa aming kasal. Sinabi ko sa kanya na magpapalaglag ako kung hindi sa kanya ang bata. Sinabi niya sa akin na mamatay na ako at binaba ang telepono. Sa wakas, umuwi siya at nalaman namin na hindi sa kanya ang bata. Kaya tulad ng napagkasunduan, itinakda ko ang appointment para sa paglaglag. Nang gawin namin ang paternity test, tinanong ako ng doktor kung gusto kong malaman ang kasarian. Sumagot ang asawa ko at sinabing hindi mahalaga at umalis kami. Bumalik ako nang wala siya at nalaman na hindi ito isang it. Ito ay isang she, ang aking anak na babae. Sa loob ng isang linggo, nagkaroon ako ng mga pangarap ng pagiging ina. Lagi kong gustong magpalaki ng mga anak at sa aking mga pantasya sa loob ng linggong iyon, hindi ko inisip ang ibang lalaki. Ito ang anak ng aking asawa. Inisip ko ang aming tatlo bilang isang pamilya. Hindi perpekto, pero walang dahilan na hindi namin kayang gawing maganda ang isang masamang sitwasyon. Plano kong sabihin sa kanya kung sino talaga ang ama at magre-resign ako sa trabaho. Hindi perpekto, pero kung mahal niya ako, pwede naming gawing maayos. Ang buhay ay naglalagay ng mga pagsubok sa atin, at nang kinuha ko ang aking mga pangakong kasal, napagtanto ko ito at inaasahan ko rin na siya rin. Sa araw ng appointment, nagmakaawa akong huwag akong papiliin, nagmakaawa na gawin niya ang isang bagay para sa akin. Hindi para sa isang habang buhay na commitment, hindi man lang mahalin ang bata, kundi gawin lang ang isang bagay para sa akin. Nagmakaawa akong subukan niya. Hiniling ko sa kanya na bigyan ito ng pagkakataon. Sinabi niya sa akin na magpapafile siya ng diborsyo. Kailangan kong linawin, nagkamali ako, pero mahal ko ang aking asawa. Siya ang dakilang pag-ibig ng aking buhay at siya pa rin. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako tutulungan at kung hindi ko ipapalaglag ang bata, iiwan niya ako at magpapafile ng diborsyo. Sinabi ko sa kanya na pag-isipan ito at sinabi niyang hindi rin. Natatakot ako sa dalawang masamang pagpipilian at pumili ako ng isa. Ipinagawa ko ang proseso. Hindi ko kailanman ipaglalaban ang isang bata kung wala siya sa akin. Kung hindi siya kasama sa akin sa ito, hindi ko ito gagawin at malinaw niyang sinabi na hindi siya kasama. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng operasyon, nasa pinakamalaking sakit ako na naranasan ko sa aking buhay. Sa panahong ito, nanatili ako sa aking mga magulang dahil hindi namin kayang magkasama. Sinisi ko siya sa pagpili sa akin. Galit pa rin siya sa akin sa pagtataksil at sinabi pa niya na kinamumuhian niya ako sa pagnanais na panatilihin ang bata at sa paghingi ng kanyang presensya.
Pero hindi ko nais na maging walang kabuluhan ito, kaya bumalik ako sa bahay at sinubukang gawin itong mag-work. Pinapanatili ko ang aking mga nararamdaman dahil ayokong ipaalala sa kanya ang ginawa ko. Nasa medical leave ako ng 3 buwan at wala sa aking mga kaibigan ang nakakaalam. Sa kanila, nag-miscarried lang kami ng asawa ko, gayon din ang aking mga magulang. Wala akong mapag-usapan. Kinausap ko si Greg at umiyak ako at umiyak din siya. Maganda ang pakiramdam na marinig at hindi kailangang magsuot ng maskara. Ang mga pagbisitang ito ay nangyari ng kalahating dosenang beses at mahalagang malaman na walang naging intimate. Tapos na ang relasyon. Umaasa ako sa kaibigan, ang tanging kaibigan na nakakaalam ng aking pinagdadaanan. Alam mo na ang iba. Umuwi ako, nalaman na si Greg ang ama, natuklasan na ito ay isang relasyon, gusto ng diborsyo pero pinatawad ako. Sa mga sumunod na taon pagkatapos niyang pinatawad ako, minahal ko siya ng buong puso ko. Hindi ko kinalimutan ang nangyari, pero pinag-usapan namin ang pagkakaroon ng sariling mga anak. Masaya ako at may utang na loob sa kanya para doon. Nang malaman ko na hindi ako magkakaroon ng anak, sinubukan kong sabihin sa kanya, pero naalala ko ang kanyang hitsura noong nalaman niya ang mga pangalan na tinawag niya sa akin. Naalala ko kung gaano niya ako kamahal at ayokong sirain iyon sa pagsasabing hindi ko na siya mabibigyan ng mga anak dahil sa aking pagtataksil. Nakipag-ugnayan ako kay Greg. Nalaman kong lumipat din siya mula sa aming bayan at ilang oras lamang ang layo. May asawa na siya ngayon pero hindi ko hinahanap na muling magsimula, gusto ko lang makipag-usap. Sinabi niya na dapat kong sabihin sa aking asawa, pero hindi ko kaya. Pumayag kami na magkita at nag-day off ako sa trabaho. Nagkita kami sa kalahati ng daan at natulog kami magkasama. Pumayag kami na ito ay magiging isang beses lang at parehong bumalik sa aming mga partner. Nag-iwan ako ng phone message para sa aking asawa at sinabi ko ang lahat. Sinabi ko na lasing ako at sinabi ko sa kanya ang lahat ng bagay tungkol kay Greg. Sinabi niya sa akin na hindi siya nagsisisi. Sinabi niya na tuwang-tuwa siya na napaglaglag ko ang bata. Pinalo ko siya at pinagsisihan ko ito, pero pagkatapos niyang sabihin na masaya siyang ang pagpili na pinilit niya sa akin, ay kinuha ko ang pagiging ina ko magpakailanman. Hindi ko yon mapapatawad. Hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko para sa paglaglag at hindi ko siya mapapatawad. Ako ngayon ay nasa bahay ng aking mga magulang at nakipag-usap na rin sa mga abogado ng diborsyo. Sinasabi nilang ang prenup ay wala ng halaga, pero hindi ko siya kukunin ng anumang bagay. Gusto ko lang matapos na rin para pareho kaming makahanap ng kapayapaan. Update ng asawa. Nagkaroon ako ng maraming therapy kamakailan at napagtanto ko na ang aking asawa ay walang ginawang mali. Sasabihin ko na pinapatawad ko siya sa paglaglag, pero walang dapat patawarin. Iyon ang pinakamalaking realisasyon ko. Inilagay ko siya sa isang kakilakilabot na posisyon at hiniling ko sa kanya na gawin ang isang bagay na maaaring nagdulot sa kanya na magpakamatay. Siya mismo ang nagsabi. Pinili ko ang paglaglag at nasira ko ang aking katawan ng walang paraan ng pag-aayos. Pinili ko iyon mag-isa. Pinatay ko ang aming kasal ng 2 beses sa pamamagitan ng pagtataksil dahil mas madali ito kaysa maging isang adulto at tumayo sa tabi ng lalaking pinangako kong mahalin. Pinagtaksilan ko siya sa mga paraan na hindi ko kayang maintindihan. Kailangan kong mabuhay sa mga kahihinatnan ng aking mga desisyon, ang aking nasirang katawan magpakailanman, at dapat kong mabuhay na may paalala ng aking mga kasalanan magpakailanman.